Malaki ang pasasalamat ng pamilya Cristobal dahil sa wakas pumayag na nga itong si Princess at ang kanyang Papa Dado na tuloy na nga patawarin itong si Libby at iurong na ang kanyang sinasampang kaso. Ngunit may dalawang kondisyon nito na binigay. Kaya naman pinangaralan ng gusto nitong si Charlene, ang kanyang anak na si Libby, na dapat ay lumayo-layo na siya dito kay Princess at wag nang uulitin pa dahil kapag nangyari ulit yun, malamang ay hindi na niya matutulungan ang kanyang anak na si Libby at magsasuffer na talaga siya sa consequence. Sinabi din ng kanyang ama, titigilan na niya ang paglalabas sa gabi dahil baka doon siya nakakagawa ng kasamaan. Tumango naman si Libby at humingi ng tawad sa kanyang mga magulang at nangakong hindi na nga gagawin ang ganoong bagay. Ngunit matutupad kaya niya ito? Sa kabilang banda, hindi naman makaget over itong si Charlene. Naisip niya na hindi pa rin nagsising sa kanyang utak kung paano magagawa ng kanyang anak na si Libby ang ganoong bagay. Talabaga, napaka-imposible na nagagawa ng kanyang anak yun. Pwera na lamang kung meron itong kasabwat. Hanggang sa naisipan niya na pilitin nga itong si Libby na magsalita kung sino ang nasa likod niya para gawin ang ganoong bagay. Subalit naaalala niya ang sinabi ng kanyang totoong ina na kahit ano man ang mangyari ay wag na wag idadamay ang kanyang pangalan. Ayaw umano ni Divina na masira ang kanyang mga plano. Ngayong nagkasira na nga itong si Charlene at itong si Raymond ay may pagkakataon na siya. Humahanap lamang siya ng tiyempo. Ayaw niya na masayang ang kanyang pinaghirapan. Kaya naman wag na wag umanong idadawit itong si Divina. Sa kapilang banda ay magtataka naman itong si Mang Dado kung bakit sinabihan na nga niya na wag nang lumapit ang mga Cristobal ay bigla namang natuntun ang kinaroroonan nila nitong si Divina, kung saan pinangangamba niya. Sinabi niya kay Divina kung ano ang kanyang ginagawa roon, gayong nangako na nga siya at nagdeal na siya sa pamilya ng Cristobal na hindi na kailanman mangingialam at mawawalan na ang kanilang ugnayan para makaiwas na rin sa gulo. Subalit, ang gusto lamang gawin nitong si Divina ay humingi nga ng pasasalamat dahil bukod sa hindi alam nga nitong si Mang Dado ay anak nga ni Divina itong si Libby. Kaya naman tuwang-tuwa siya sa ginawa ni Mang Dado na hindi na nga siya kakasuhan. Dito naman ay tala magtataka itong si Mang Dado kung bakit siya ay concern na concern dito kay Libby. Sino ba si Libby sa kanya? At sa pag-aakala niya, hindi naman si Libby ang batang iniwan nga ni Mang Dado. Anong doon siya naging concern dahil ang nasa isip nga niya, anak ni Divina ang iniwan niya dito kay Mang Dado. Ngunit hindi, sapagkat bago pa man iwan ni Divina ang kanyang anak ay ipinagpalit na niya doon sa anak ni Charlene dahil nalaman nito na mayaman ang mga Cristobal at sinisigurado lamang ni Divina na talagang maging maayos ang buhay ng kanyang anak kaya wala siyang pakialam sa tunay na Cristobal. Guys, pakaabangan natin kung si Mang Dado kaya ang magiging daan para tuluyang malaman ni Princess ang katotohanan. Mag-iimbestiga kaya si Mang Dado sa tunay na ginawa nitong si Divina?